Matapos ang Luzon at Visayas, bisitahin naman natin ang Mindanao para sa uling bahagi ng ating SONA Special Series. Kinamusta natin ang mga katutubong lumad, partikular ang mga estudyante roon at ang lagay sa edukasyon sa bansa. Kamusta kaya? 3 taon mula nang ipatupad ang K-12 program. Sa tabing dagat ng Hagonoy, Davao del Sur, matatagpuan ang mga katutubong lumad. Lubog man sa kahirapan, umaapaw naman ang kanilang pagnanais na makawala rito. Right first year, 20. Ang nakikita nilang solusyon, edukasyon. Mangarap ko sa buhay ang makapagtapos ng pag-aaral, matulungan ko yung pamilya ko, at may pakita ko sa pamilya ko na kahit ganito lang ang sitwasyon namin, makakaahon kami sa hirap. Mula Hunyo, inilipat sa covered court ang klase ng mahigit 100 estudyante ng Aplaya Extension High School. Nasira kasi ang mga kubong nagsilbing silid-aralan matapos tamaan ng ipo-ipo. Mahirap makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral dahil sa kakulangan, dahil sa kahirapan. Sana matulungan kami ng national government na mahanapan kami ng lupa na paglagyan ng school building. Kulang na kulang din daw ang supply ng mga libro sa paaralan. Although makikita ko naman na sa sarili nila, handa silang matuto. Ang laking sagabal nga yung mga materials yung hindi makikita. Sira-sira rin ang mga pisara at upuan, pati amoy ng ihi ng mga kambing na nagkalat sa covered court, perwisyo sa mga estudyante at guro. Dito mayroon ding mga hayop na mga kanding na dito rin manong nagtatae din ang kanilang, siyempre mga baho ay malanghap ng mga bata. So it is not really a conducive for learning. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, mahihirapan daw makaagapay ang eskwelahan sa pagpapatupad ng K-12 program. Dito, may dagdag na 2 taon para sa senior high school. So, ASEC, ang sinasabi kasi nung iba na kontra doon sa K-12, hindi pa tayo handa para sa full implementation. Para po ba sa DepEd, masasabi na po ba natin na handang-handa na tayo for the full implementation of K-12? Yes, handa po tayo sa K-12 at patuloy pa rin pong naghahanda para doon sa mga kakailanganin natin for grades 11 and 12. Mayroon tayong klarong plano. Batay sa datos ng DepEd, mahigit 60,000 silid-aralan ang naitayo para solusyonan ang backlog noong 2010. At ngayong taon, madaragdagan pa raw yan ng mahigit 40,000. Nabawasan na mahigit 2 milyon ang out-of-school youth mula 2010. Bumaba na rin ang dropout rate sa elementary nitong 2014 kumpara noong 2013. Kahirapan ang pangunahing dahilan kung bakit tumitigil mag-aral ang mga estudyante. Gaya na lang ng 17 taong gulang na si RJ. Grade 3 lang ang natapos niya pero para di pumurol ang utak, nakikisabay siya sa pag-aaral ng mga kaibigan nasa eskwela pa. Gusto ko kasi matuto ate ng mas marami pang matutunan. Kasi maliit lang yung natutunan ko. Gusto ko pagsabay para ma-level up yung... Tuwing hapon, madalas siyang nakikitang nagtatadtad ng bulok na saging para gawing pataba kasama ng mga kaibigan sa tabi ng daan. 4 na piso kada kilo ang bentahan. Gusto niya raw makaipon para may pampaaral. Para sa mga lumad, edukasyon ang susi para makaahon sa kahirapan. At kahit pa ganitong kulang-kulang sa gamit o walang silid-aralan, patuloy silang magpupursigi para matupad ang kanilang mga pangarap. Isang K-12 program sa mga itinuturing na pinakamagandang legasiya ng Administrasyong Aquino. Pero habang hindi pa ito lubusang na ipatutupad ng Department of Education, marami pa rin ang napag-iiwanan. At ang kanilang panawagan ay sana hindi makalimutan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan.